Magandang araw po ating mga manonood ng Tri-PH Media. Welcome back. Andito na naman po kami at nagdadala ng mga update po mula sa inyong katulad nung napag-usapan natin last time ay aming ipapalabas po ang ilan sa mga naisip naming idea na mai-share po sa inyo habang tayo pong lahat ay nasa home quarantine. Currently, we are still under enhanced community quarantine dito sa Island of Luzon dito sa Pilipinas na para doon sa mga kababayan na natin nasa ibang bansa na nanonood din ngayon sa atin. Yung Luzon po ngayon ay under quarantine. At syempre pa, nais naming i-share ang masasayang mga bagay na pwede natin gawin habang nandito tayo. Mapag-uusapan po natin. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang aking kasama dito sa ating programa. Walang iba kundi ating resident tourism expert na si Professor Ralph Balmaceda. Professor Ralph, kumusta ka na? Partner, magandang umaga. Naku, napakaganda naman ng araw na ito. Maraming salamat sa pag-anyaya uli. At ito pa rin, nandito pa rin kami sa Amadeo, Cavite, kung saan na kami nabutan ng enhanced quarantine. At laging busy kami dito, partner. Araw-araw, marami kaming ginagawa. Wow, oo. Yan nga ang pinakakaabangan ko, partner. Kasi katulad nung nakaraan natin pinag-usapan, maraming mga manonood natin ang nag-iisip ano pa ba ang pwedeng gawin bukod dun sa pagbibilang ng grains ng bigas at pagbibilang ng mga grain ng asukal at naubos na nila yung pwedeng bilangin. Mamaya ay nabanggit natin nung nakaraan ay meron kang ipapakita, partner, sa atin para ating malaman kung ano yung pwede pang i-try ng mga kababayan. Ano, mamaya yan. Tama po ba? Tama, partner Rom. Ipapakita ko yung nagawa ko na kasama ng pamilya ko. At pagkatapos ay meron din akong isang kaibigan na sumunod din. Marami din silang ginawa at ipapakita rin natin kung anong mga nagawa na nila. At ito ang maganda. Sa araw na ito, partner, magsisimula ang isang espesyal na activity at hihilingan natin ang ating mga katray, ang ating mga kaibigan na ipakita nila sa atin kung ano ang kanilang nagawa sa kanilang bakuran, sa kanilang tahanan. Kung ano yung activity na yon, mamaya ang partner. Oy, pakakaabangan natin yan. Ano? Alamin natin kung ano yung ating pwedeng maasahan dun sa ating mga manonood. Pero bago ang lahat, partner, no? Bago natin puntahan ang ilang mga i-interview natin sa araw na ito, meron tayong tatawagin ng ating Tri-Ambassador from Batangas. Ating tatawagan po ang ating kasamang Leo Par upang magbigay ng ilang ulat doon sa kalagayan ng quarantine doon sa Batangas. Kasamang Leo, nandiyan ka po ba? Pwede po ba namin kayong makausap? Hello, good morning, Rom. Good morning po sa lahat ng ating mga viewer ng Tri-PH Media. Naga naman, napakaganda ng umaga at sariwang-sariwa tayo ngayon. Oo, masaya kami na nakikita ka ngayon na kasamang Leo. Pwede ba ipaalam mo sa amin nasaan ka, yung exact location mo, sir? As of now, tulad ninyo, naka-lockdown din kami rito sa aming bahay sa Matinggain, Lemery. Actually, dito sa Lemery, Batangas, sa itong commercial town na napakalapit sa historical town ng Taal. At talaga naman pagdating dito sa commercial mga establishment, kilalang-kilala itong bayan namin dito sa Lemery. Ayun, oo. Minsan na kami nakapasyal dyan kasama Leo, kung matatandaan mo, no? Kumusta na ba ang kalagayan ng panahon dyan? Ano ba ang kalagayan ng mga kababayan natin ngayon dyan sa Batangas? Anong lagay ng panahon? Well, sa ngayon, masasabi ko na napakaganda ng umaga kasi napakaganda ng sikat ng araw. In fact, talagang summer na. 33 degrees ang aming temperature ngayon. At talaga naman, kung wala lang lockdown, nakikita-kita ko na ang maraming mga activities sa labas ng bahay dito sa Batangas. Oo, no, yang nag-iinit na talaga yung ating panahon, summer na summer. Maganda nga at medyo, kumbaga, nakakabango na ang Batangas ngayon. Mula doon sa nauna nating inasikaso doon sa Taal Volcano, no? At maganda ang kalagayan ngayon ng Batangas. Pero, eto ngayon tayo kasamang Leo, nabanggit mo nga, naka-lockdown o yung Enhanced Community Quarantine. Kumusta na ba ang kalagayan ng Enhanced Community Quarantine dyan sa iyong kinaroroonan ngayon? Well,
kaya siguro din sa lahat ng lugar sa Pilipinas na nasa under na enhanced community quarantine, negative ang kalimitan na naiisip ng mga tao kasi hindi nila nagagawa yung normal na ginagawa nila dati. Pero on my part, nakita ko naman yung positive at marami rin sa mga kababayan natin dito ang talaga namang very positive din sa naging result itong enhanced community quarantine. Imaginein mo for 1 month magsasama-sama ang isang pamilya na hindi nila dati nagagawa kasi very busy. Lalo dito sa Batangas dahil sa nabanggit ko nga sa iyo, commercial district ng lugar namin, at lahat ng tao ang iniisip lagi negosyo, pupunta sa kanilang lugar ng trabaho. Pero this time, lagi araw-araw sa loob ng isang buwan, lagi silang makakasama bilang pamilya. Kaya sa tingin ko, yun ang isa sa napakagandang epekto naman ito. Bukod sa maiiwasan natin yung posibleng pagkahawa sa virus, magiging mas close ang mga pamilya dahil lagi silang magkakasama at marami silang activity na pwedeng gawin sa loob ng kanilang mga tahanan. Oy, oo, napakagandang balita niyan, Kaleo, no? Yan naman ang ating talagang gustong maidiin dito sa nangyaring enhanced community quarantine. Mamaya nga, yung kasama natin si partner ay may papakita pa para sa ating mga manonood kung ano yung pwede pa nilang magawa. Yamang nabanggit mo nga, Kaleo, yung mga kaganapan dyan sa Batangas. Matapos itong enhanced community quarantine, ano ba yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan na makikita dyan sa Batangas kapag nagkaroon na tayo ng pagkakataong makapasyal ulit yan? Well, sa tingin ko, gaya ng dati, kilalang-kilala ang Batangas pagdating sa mga beaches at nananatili na yan pa rin ang attraction ng Batangas ngayon. Ano? At tulad ng dahil sa napakatagal na napatigil ang mga operation, posible na mas malinis ang dagat, mas masarap lang hapin ang hangin sa kapaligiran. At dito sa lugar namin, especially, ay yung mga developed beach, no? Sigurado ko dahil sa naka-quarantine din sila, habang naka-quarantine, dinidevelop yung kanilang mga resorts para ihanda dito sa nalalapit nating dito na sa actual, sa panahon ito na summertime. Pagkatapos, may mga lugar pa rin tayo dito na underdeveloped, pero sa totoo lang, napakaganda pa rin puntahan. At gusto ko minsan, maisama rin kayo, ang grupo natin dito sa mga lugar na yan. At syempre pa, hindi malilimutan pagka sinabing Batangas, nandiyan yung Tatak Lomi, at saka Tatak Sinaing na Tulingan. At syempre pa, nandito yan, kailan lang, na ipatikim ko sa mga kagrupo natin, kasama natin yung Tapang Taal, Sumang Taal, talaga namang nasiyahan at masarap kainin. Nako, ito na nga po ang sinasabi ko. Pag yan ang pinag-uusapan natin, Kaleo, kami ni partner hindi matatawaran na talagang nag-enjoy kami dyan. Yung last time na tayo ay nag-usap-usap at yung last time na tayo ay nagkasama, yan ang nga ba ang ating nakikita na pupuntahan dyan sa Batangas. Swimming at syempre yung kainan. Maraming salamat, Kaleo. No? Sana mag-iingat ka dyan sa iyong kinaroroonan. Thank you very much din, Rom. Thank you very much din po sa lahat ng mga nakikinig natin at nanonood dito sa Tribe PH Media. At napaka-sarap pakinggan na inintroduce mo ko kanina bilang Tri Ambassador dito sa Batangas. At siguro talagang mula ngayon ay magiging mas active tayo sa participation dito sa Tribe PH Media. Samantala, hanggang dito na lamang at dito po nagtatapos ang aking report mula dito sa Batangas. Nagsasabi, you'll never know unless you try. Si Leo Par po dito sa Lemery, Batangas. Yun, maraming salamat kasamang Leo, ang ating Tri Ambassador from Batangas sa Lemery, Batangas. No? Maraming pong salamat. Yun, partner, kita mo naman, no? Exciting yung ating aasahan sa hinaharap pag naimbitahan na ulit tayo ni Kaleo dun sa kanilang lugar. Oo, tama ka, partner. At ito nga ang masaya dito sapagkat nakapag-establish na ang Tribe PH Media ng mga Tri Ambassador sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. Kaya
magiging regular na feature na yan. Tama ba, partner, na bawat simula ay merong isang tri-ambassador na magbibigay sa atin ng information sa bawat probinsya sa buong Pilipinas. Absolutely, absolutely. And talaga yung gusto nating dyan, yung mga tri-ambassadors natin na magbibigay ng update mula sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Marami yan sila, partner, ha? Marami sila. Hindi lang yan si Kaleo. Umpisa lang yan si Kaleo. Kaya naman, okay. Ating pupuntahan naman, partner. Itong ating ginagamit na ito, itong nagkikita tayong dalawa rito, ang tawag dito ay yung Zoom. Parang yung sa ibang mga kasama natin, bago sa pandinig tong Zoom marami yung gumagamit ng Facebook, ang Messenger, ang iba't ibang plataforma. Pero itong Zoom, partner, medyo bago ito at nagiging uso ito ngayon. Kahit sa TV, napapanood mo, ginagamit nila ito. Gusto natin kapanamin yung ating technical guru dito sa Tri-PH Media para ipaliwanag sa atin. Ano ba itong Zoom talaga? Pwede ba akong sumali dyan? Magagamit ko ba yan sa bahay, sa pamilya, sa pag-ipag-usap? No? So, sa pagkakataong ito, partner, tatawagin natin yung ating technical guru dito sa Tri-PH Media para pag-usapan namin itong Zoom na application. Walang iba si Sir Jethro Mangaliag. Sir Jethro, kumusta ka na sa iyong kinaroroonan ngayon? Good morning po. Okay naman po ngayon dito sa kinalalagyan ko ngayon dito sa Tagaytay City. Kamusta po kayo dyan sa studio? Ayun, mabuti naman. Mabuti naman. At actually, pinag-uusapan nga namin kanina ni kasamang Ralph na yung ating ginagamit na medium to communicate with our tri-ambassadors at saka with the people in the company. Ito nga ang Zoom. Para doon sa mga nakikinig sa atin, mga ka-Tri-PH Media natin, ano ba itong Zoom, sir? Can you tell us more about it? Paano ba ginagamit ito? How is it different from the other platforms? At kung gusto kong magkaroon, paano ba? Pwede mo bang tulungan kami maipaliwanag ito? Oh, sure po. Yung Zoom po na tinatawag natin is actually a cloud-based na video conferencing software. So, ang pagkakaiba niya doon sa tinatawag natin na voice over internet protocol na ibang mga software is yung focus po ng Zoom mainly doon sa video conferencing. Ang maganda po dito dahil sa cloud-based siya, ibig sabihin, ang pinaka nagda-drive lang sa kanya ay hindi yung physical na hardware o computer sa bahay natin, kundi isang server na kumokonekta lang yung computer natin via the internet. So, ibig sabihin po, hindi natin kailangan ng sobrang lakas na computer para patakbuhin itong conferencing software na ito. At ang pinaka-selling point ng Zoom ay sa sobrang bilis po ng pag-setup nito at yung sobrang simple ng approach para i-set up itong application na ito. Talagang madali at saka simple lang siyang gamitin. Kaya maraming tao po, lalo na ngayon na nagkaroon ng enhanced quarantine sa mga iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas, ay talagang naging popular itong Zoom na ito. Oo nga, no? Iyan ba, Sir Jethro, magagamit ko, nabanggit mo kanina yung devices, pwede bang magamit yan sa kahit anong device? O kinakailangan ba sa computer lamang? Ano ba ang pwedeng magamit ng ating mga ka-Tri-PH Media para makapag-Zoom din sila sa kanilang mga kaibigan at mga kapamilya? Yan, isang magandang feature din po kasi ng Zoom, ito ay isang cross-platform na application. So pag sinabi natin cross-platform, yan ba ay isang smartphone o kaya naman ay isang laptop o isang full computer, magagamit po natin siya. At kahit na anong operating system, yan ay mapa Windows, mapa Mac OS, mapa iOS dito sa mga iPhone users natin at mapa Android po, basta kaya ng specs ng compute ng device natin, mararan naman po itong Zoom para gamitin. So kahit na naka-smartphone, naka-tablet ka, at naka-computer ka, magagamit natin itong Zoom. Oy, very good pala, no? So kahit na naka-mobile phone, naka-tablet, naka-computer, magagamit. Ang tanong, sir, libre po ba itong device na ito? Meron ba tayong babayaran dito? O not the device, but rather the application on Zoom? Yan ba ay mada-download lang ng libre o kinakailangan may bayad pa ba yan? Maganda po dito, Sir Rom, na talagang may libreng solution po itong Zoom. Actually, 4 kasi yung tier ng kanyang packages. Yung ibang tier po niya, starting from Pro,
business at enterprise, yan po yung may mga bayad na. Pero kaya dahil sa may bayad, kasi marami na po yung audience na pwedeng sumali doon sa mga webinars at mga video conferencing. Pero kapag one-on-one lang naman po, o kaya naman ay less than 100 yung ating audience o participant sa isang Zoom meeting, well within 40 minutes, hindi natin kailangan magbayad para sa services ng Zoom. Meron po siyang free na per meeting ay may 40-minute na free meeting na pwede tayong gamitin na free account po na manggagaling sa Zoom. Wow, yun naman pala. Meron palang gano'n, no? Na 40 minutes. Parang telebabad na rin yan. Sa panahon namin kasi telebabad ang tawag dyan. No, pero yung ating mga kasama, pwede palang mag-enjoy ng ganong tuloy-tuloy na usapan sa Zoom na 40 minutes. So, sir, meron ka bang maipapakita na parang tutorial or some sort of sample na maipapakita natin sa ating mga ka-TriPage Media, please? Sure po. Isang magandang i-feature ng ating Zoom, yung tinatawag natin na screen sharing. Now, marami dito, screen sharing po, marami din naman yung ibang mga platforms. Pero itong Zoom natin, maganda rin na madali lang yung screen sharing. Halimbawa, magsi-screen share po ako ngayon, ipapakita ko yung window natin dito sa Zoom. Ipapakita ko siya ngayon. At yun yung desktop po natin. Ito po yung ating current na desktop o yung ginagamit natin. Kapag ni-launch ko po yung Zoom, makikita nyo dyan, ito po yung ilan na interface na makikita natin doon sa ating Zoom na application. Kaya ang maganda po dito, kailangan nyo lang mag-download ng Zoom na application kapag kayo ang mag-host ng meeting. So kapag kayong kakausapin ninyo, wala pa siyang Zoom, as long as padalahan mo siya ng invite, pwede siyang sumali doon sa Zoom meetings ninyo nang hindi siya nang-download ng application. So, ganun siya kabilis. Pero syempre pa, dahil sa gusto rin natin na mag-host ng mga meetings, marahil practical na rin na mag-download tayo. So, ito po yung pinaka home page ng Zoom application. So, very intuitive siya. Makikita nyo na lang doon sa mga icons. Talagang madali lang po talaga. Pwede tayong mag-join ng meeting kapag iba yung host ng isang Zoom meeting. Pwede rin tayong mag-schedule at mapapansin nyo dyan, nandyan din po yung share screen na tinatawag natin. Doon sa meetings po, kapag clinic natin yung meetings, nandito po yung tinatawag natin na mga Zoom rooms o mga Zoom meetings na scheduled. Kapag in-schedule po natin ang isang Zoom meeting, ibig sabihin, pwede tayo mag-define advance ng date kung kailan mangyayari yung meeting na yon, pati oras, at kung uulit-ulit ba siya every week, every day, every month, o kahit every year pa nga po yung schedule. At magsisync siya doon sa ating personal o kaya company calendar para yung mga participants po, hindi nila malilimutan yung kanilang mga Zoom meetings na naka-schedule. Bukod dyan, meron din tayo tinatawag na chat feature. Pagka sinabi nating chat, very standard po ito, pwede kayo mag-chat doon sa buong grupo. O kaya naman, kung hindi naman po sa buong grupo, pwede naman kayo mag-chat privately sa isang individual kahit na ongoing po yung ating mga Zoom meetings. Ito po yung mga advanced features natin. Isang magandang feature din po nito, kapag ka nag-screen share ka, karaniwan na kasi yung desktop lang yung alam natin na screen share. So parang makikita ng lahat yung kung ano nangyayari doon sa desktop. Minsan may mga icons tayo, may mga files tayo na ayaw makita ng iba. Ayaw natin makita ng iba. Kaya lang, sobrang komplikado ng ibang share screen, nag-share ng screen, nakikita yung mga yon. Pero si Zoom po, hindi siya ganon. Ang mangyayari kasi kay Zoom, pwede mong i-share lang yung very specific na window. Diba, stop ko lang po itong sharing ng desktop. Ang gagawin po natin, itatry ko lang i-share yung ating video kahapon, yung teaser natin na pinost. So kapag nag-share screen po ako, pipiliin ko lang yung player ko, yung QuickTime, tulad nito. At yan, makita mo Sir Rom yung video natin. Oo, nakikita ko. Yan. Yan. Kita mo Sir Rom yung ating video, So yan yung video natin kahapon. Yan, kami yan, partner, no? Yes po. So, isang simple lang siya. Very very good yung implementation po niya. Kaya yung ease of use po talaga yung pinaka-highlight ng kagandahan nito ni Zoom. At ang maganda nito,
pwede mong i-share din yung computer audio mo na hindi mo kailangan ng external na setup. Wow, ang galing. Maraming salamat, Sir Jethro. So itong mga ganitong tutorial, pwede nating i-share talaga yung ganitong knowledge para doon sa ating mga ka-Tribe PH Media. Again, maraming salamat po sa inyo, Sir Jethro. Sana ay mag-ingat kayo dyan sa Tagaytay City kung sana kayo ay nasa home quarantine din naman. Ingat din po kayo ni ni Prof. Ralph, Sir Rome. At sana matry nga nito ng ating mga ka-Tribe PH Media. At darating po yung time na itong mga tutorials natin na ito, ipopost po natin doon sa ating official na website para masundan din naman nila yung mga tech vlogs natin na gagawin natin kasama ng ating boss amo si Sir Julius Malyari. Ayan. Maraming salamat. Pakakabangan namin yan, Sir Jethro. Thank you very much. Ayan po si Sir Jethro Mangaliag live from Tagaytay City. Partner, Professor Ralph, marami tayong matututunan pala dyan sa Zoom at sa mga technical na mga skills na i-feature natin dito sa Tribe PH Media. Yes, partner. Ang totoo niyan, si Jethro lang din naman ang nagturo sa akin kung paano gamitin itong Zoom na ito. At very simple, para sa mga kaibigan natin, we look forward na i-post nila yung mga tutorial, yung mga infographics, para sa mga kaibigan natin na hindi pa masyadong komportable sa paggamit ng technology, magpo-provide tayo ng mga information. Ayun, very good. Ngayon, partner, dumating tayo dun sa punto na medyo nai-excite ako, inaabang-abangan ko yung ipapakita mo sana na mga activities na pwedeng gagawin habang tayo ay naka-quarantine sa bahay. Pwede mo ba i-share sa amin, partner, yung may re-recommend para sa ating mga Tribe PH Media? Oh, yes. Yes, partner. Katulad ng sinabi ko sa iyo nung nakaraan, medyo naging busy kami. Pero nung kami ay na-lockdown din dito sa facility na to, ginawa na lang namin na busy yung aming mga sarili. Naniniwala kasi ako doon sa naririnig ko na kasabihan na if we cannot change our situation, we can change how we view our situation. So, wala naman tayong magagawa at inaasahan na sumunod tayo sa ng gobyerno, kaya gumawa na lang kami ng activity. So, yung mga susunod na ipapakita ko sa iyo, partner, ay mga nagawa ng pamilya ko. Tapos, papakita ko rin yung mga nagawa ng ilan sa mga kaibigan natin. At pagkatapos ay explain ko sa ating mga kaibigan kung ano ba itong activity na i-start natin ngayong araw na ito. So, gayahin ko lang yung ginawa ni Jethro, yung tinuro ni Jethro sa akin. Mag-screen share lang po ako sa pala. Sige nga, tingnan na natin, partner, yan. Kung ano ba yung activities na yan. Ito, Ayan na, partner. Nakikita mo na ba yung aking screen ngayon? Oy, nako, parang napakaganda nung parking kinaroroonan mo. Backyard mo lang yan, partner, ha? Yes, partner. Nandito kami sa Amadeo at medyo malaki itong facility na ito. So, syempre, katulad mo din na nakwento mo, pati ako rin, medyo nabagot din kami at naisip namin, ano pwede namin gawin habang nasa enhanced quarantine? Ito na, syempre, yung kaibigan nating si Gerald, nandiyan, alam mo naman na hindi naman nawawala yan sa tabi ko. So, nag-set up kami ng hammock, partner. So, pahipahinga din kami dalawa ni Gerald. Tapos, noong una, niyaya ako yung dalawang anak ko at nag-set up kami ng hammock. Pero syempre, hindi naman kasi isang araw lang o dalawang araw lang. Nung nagsawa na kami sa hammock, partner, ay pumunta na kami sa next level. Nilabas na namin ang aming mga tent, partner, at nag-set up na kami ng mga tent. Ayan na. So, sarap niya na. Yung mismong pag-set up pa lang was already a very nice activity sa amin na mag-anak. Nandiyan ang pamilya ko, yung misis ko, pati yung dalawang anak ko. Nagkwentuhan kami, nag-enjoy kami. At maghapon din, dyan na kami kumain, partner, naglaro kami dyan. Again, hindi na naman kami natapos pa. Pumunta kami sa next level, partner. Siyempre, nung gabi na, nag-set up na kami ng bonfire. So, may mga araw na nagkwekwentuhan lang kami sa tent, pero may mga gabi na nagse-set up kami ng bonfire. Ang ginagawa namin, minsan nagkakantahan, naglalaro lang, minsan naman, nag-ihaw-ihaw din. Nung may maiihaw pa, partner, kasi nung mahirap din iihaw ang noodles at saka dilata. So, medyo mahirap pa.
Pero yung iba kasi pwede nilang isipin, prof, okay sa'yo kasi may malawak kang lugar eh. O tama naman ho kayo, nagkataon lang ho, blessed lang kami na malawak ang lugar dito sa kinalagyan natin. Pero again, pwede naman tayong gumawa ng paraan. Pakita ko lang sa iyo ito, partner, sa bandang likuran. Ito ho, sobrang sukal nitong lugar na to. Again, ang ginawa namin ni Gerald, syempre, nilalabanan namin yung pagiging boring namin, kumuha na kami ng itak, naglinis kami. So, yung paglilinis pa lang nito, partner, 2-3 araw na, naging busy na uli kami. Yan, kumakain kami ni Gerald, nagpapahinga kami. Sinaga namin nilinis ito. Pero again, hindi kami pumayag ng ganun-ganun lang. Nag-set up na rin kami. So, makikita, partner, na kung wala kang tent, hindi problema yun. Makikita mo yung setup natin, isang sakulin lang, nilagay lang namin doon sa isang kawayan, naglagay lang kami ng monoblock na table, nagdala kami ng tinapay, ayan na. So, yan na yung mag-asawang kaholo, kasama ko, at nung bandang uli, sumunod na rin dyan yung pamilya ko. So, nasa sa atin lang ho kung anong pwede natin gawin. Ngayon, partner, gusto kong i-share sa iyo, yung ibang mga kaibigan natin na may pamilya ay meron din ibang paraan. Halimbawa, itong isang pamilya na to na taga-Tagaytay, kaibigan natin to, partner, kilala mo ito. Oo, kilala natin yan, mga kaibigan natin so, ngayon, makikita mo, hindi naman ganun kalaki yung kanilang backyard. Ito ay typical sa subdivision, at tapos meron lang isang maliit na lugar doon sa kanilang likod. Kita mo naman ang ginawa nila. Lagay sila ng duyan, para naghahanda sila ng boodle fight, tapos in-involve nila yung kanilang mga anak sa pagtatanim. Malaking bagay yun eh. Tapos, may project sila sa gulayan. Ito, nakakatuwa dito, partner, kasi nung nakausap ko sila, ang sabi sa akin, Professor Ralph, hindi naman prof yung quality hindi naman yung kung gaano kaganda, hindi naman yung kung gaano kasarap yung niluto namin doon. Yung panahon na magkakasama kami at ginawa namin ito ng sama-sama, doon kami nag-enjoy. So, nakita nyo po, no? Ngayon, itong pamilya na to ay hindi rin sila limited sa mga ginagawa sa labas ng bahay. Ikaw, partner, I don't know, kung inabutan mo, nasubukan mo bang nagtanim, tapos makita mo na tumutubo yung mga tinanim mo, tapos itatransfer mo yun? Hindi ba napakagandang experience to? Napakasarap na experience na yan, partner. Kitang-kita ko nga din sa picture. Tapos nito, kapag pagod na sila sa labas, punta sila sa loob, again, hindi nila kailangang magbabad sa TV, hindi nila kailangang magbabad sa internet. Ito na, board games, o magluto-luto, maghugas ng pinggan, at iba pa. No? So, nasa sa atin lang ho. Hindi ho ito depende sa kung may backyard, may front yard ba tayo, malaki ba ito o maliit lang. Isang kaibigan pa natin, partner, ang walang masyadong magagawa sa labas, nag-stay sa loob, nag-focus sila into arts. Shadow drawing, ito ang ginagawa ng anak ng kaibigan natin na ito. At marami pang iba na pwedeng gawin. So, yun po ay ilan lamang sa nagawa namin at mga kaibigan namin. Gusto rin namin sana ho na marinig naman at malaman ano ba ang mga ginagawa ninyo habang nasa enhanced community quarantine kayo. Kaya ito na, partner. Tinawagan ko si Boss kanina, si Boss Julius, yung ating producer at sa team, at binanggit ko nga na magsisimula na ngayong araw na ito ang isang espesyal na activity, online activity through our Tri-PH Media Facebook. Ang tawag dito is Show Us What You Tried. Ganda yan, ha? Partner. Show us what you tried. So ang gawain sa activity na to, partner, ay inaanyayahan natin ang lahat ng ating mga katry, ng ating mga kaibigan, na i-post nila doon sa mismong kung saan ipopost itong video na ito. Tapos doon sa mga reply nila, i-post nila yung kanilang picture, bigyan nila ng description. Sabihin nila sa atin, show us what you tried. Ayan. Banggitin nyo nga ho sa amin mga katry kung ano ang na-try nyo doon sa lugar nyo, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, at iba pang activities na ginawa nyo mag-asawa, o ginawa nyo na isang pamilya. At ito naman, para naman maganda to, mamimili ang Tri-PH Media
ng kung sino ang may pinaka-unique or pinaka-meaningful na post na pinakita nyo sa amin na ginawa nyo. At pagkatapos, ay magkakaroon din ho kayo ng premyo. Yan. Oy, yan. Medyo maganda itong usapan na to, partner. May premyo na tayo ngayon, ha? Ay, Hindi oo. lang, basta kwento. May premyo na tayo. Ano ba yung premyo na po pwedeng makamit nung best submitted na item o video o picture na what have you tried during the quarantine? Ano ba yung pwede nilang makamit dyan, partner? Partner, kumontak tayo ng ilan sa mga partners ng Tri-PH Media at unang-unang nag-respond, very positive, very generous po ang Tagaytay Guide. So yung Tagaytay Guide ay tumawag sa atin at gusto niyang suportahan, pero syempre makukuha lang itong premyo po na ito. Of course, after nung enhanced quarantine, after ng lockdown. Siyempre. So ang makipili ng most unique and best submission or most meaningful submission sa atin ay mananalo ng isang Tagaytay tour ng kanilang pamilya, good for 4 members ng isang pamilya, ay makakakuha po ng libreng half-day Tagaytay tour care of ng ating partner na Tagaytay Guide. And wait, ito ang maganda. Sa normal na tour ng Tagaytay Guide partner, ang kinikwento nila noon ay yung isa sa mga feature maliban sa World War II era at iba pa na feature ng Tagaytay City, pini-feature nila yung history ng Taal Volcano eruption. Ito ngayon ang matindi. For the very first time, ang mga mananalo sa best submission, sila ang unang recipient ng bagong history ng Taal Volcano eruption. That will include yung details ng eruption at kung anong nangyari sa area na to nung nag-erupt ito noong January 12. Wow. Yan ang pinaka magandang bagay diyan, partner. Wala pa kasi dahil first time nilang yung update yung sarili nila, no? Right after the lockdown. Nako, very exciting yan. Sobrang exciting, partner. Maraming pwedeng sumali. So, paano ba sasali? Magsasubmit lang ba sila ng comment, private message through our Facebook account? And then bibigyan natin sila ng email na pwede nilang padalhan din. Ganun ba 'yon, partner? Dito po sa mismong ipopost itong video na ito, kung nasaan tayo ngayon, partner. Magre-reply lang ho sila at ipopost na nila doon yung kanilang mga pictures at kanilang description para makikita ng Tri-PH Media team doon sa trend na yun at doon sila mamimili. Tapos, gamitin nila yung kanilang yung ating official hashtag na Tri-PH, hashtag Tri-PH or hashtag Tri-PH Media or hashtag Tri-PH showing what we tried. Hashtag showing what we tried. Okay. Hashtag showing what we tried o yung hashtag Tri-PH or hashtag Tri-PH Media. At dito sa video mismo na to, mga ka-Tri-PH Media, kung gusto nyo mag-submit para doon sa entry ninyo ng what have you tried, showing us what you have tried, dito po, mag-comment yan sa ibaba. At i-post nyo lang yung picture ng inyong sinubukan. Pipili po yung aming staff, ating company nung pinaka-unique, pinaka-maganda, pinaka-magaling na try ng ating mga manonood sa kanilang tahanan during the enhanced community quarantine. Naganda nito, partner. Very exciting. And by the way, wait, there's more, partner. Wait. Oy, meron pa. Sige. Kapag ka itutur na ang nanalong pamilya, i-feature sila live sa Tri-PH Media. Ayun! Ako, yan ang sinasabi ko. Diyan tayo sobrang excited na. So may tour na nakapag-tour na sila with the updated information ng Taal Volcano events dito sa Tagaytay. Ma-enjoy na nila yung napakalamig na ihip ng hangin dito. Tapos ma-feature pa sa ating show dito sa Tri-PH Media. Wow, partner. Very nice. So, yan, mga kaibigan, mga ka-Tri-PH Media, ang ating palabas today. Sobrang puno at marami pang ina-expect na partner, sa susunod na mga episodes natin. Pag-usapan natin yan doon sa ating teaser.
na meron tayong feature. Another way to communicate. Medyo lumang technology pero baka hindi pa natatry ng ating mga kasama. Si Boss Julius yung ating kakausapin dyan, partner. Ha? Yan, no, yung kukuha ni partner ngayon dyan. Ito, partner, yung paggamit ng radyo. Oo, nagamit natin ito, partner. Yan, no, nagamit natin sa disaster. Pwede rin palang gamitin yan kahit dun sa pamilya. How to do it, how to acquire it through the NTC. Mapag-uusapan yan kasama si Boss Julius. Tapos may kakapanayamin tayo para naman doon sa ating mga kids. Na kanina meron na nagawa na pinakita si Professor Ralph tungkol doon sa shadow drawing. Paano naman kapag pag-aaral na? No, yan, no, pag-uusapan natin yan kasama pa ng ating kaibigan na i-interview natin tungkol sa homeschooling. At yan, marami pang iba na ating pakakaabangan. No? Kasama sa ating palabas, syempre pa, si Professor Ralph Balmaceda, ating resident tourism expert. At syempre pa, yung ating mga kaibigan na nakapanayam kanina, si Kale, yung ating Tri Ambassador from Batangas. Maraming salamat. Maraming salamat din sa ating tech guru for Tri-PH Media, si Sir Jetro Maliag, dito sa ating episode for today. So, pakakaabangan ninyo ang susunod pa naming mga palabas at mga episodes dito sa Tri-PH Media. Ito po inyong host na si Rom, nagpapasalamat at nagsasabing mag-ingat kayong lahat muli, manatili sa inyong mga bahay, manatili po sana kayong nasa mabuting kalagayan, eat healthy always, and remember, you will never know unless you try.